Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. wala umanong pakialam sa kanyang bagsak na ratings. Hindi umano ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbaba ng kanyang approval at trust ratings ayon sa Malacanang, kahit pa malinaw na mas marami na ang hindi nasisiyahan sa kanyang pamumuno batay sa pinakabagong survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi daw iniinda ng Pangulo ang bagsak na ratings kung ito aniya ay bunga ng kanyang utos na imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa flood control projects. Grabe. Kahit pa maraming politiko daw at makapangyarihang personalidad ang maaring tamaan. Ang layo talaga itong mga reasoning ni Auntie Claire. Salamat, Auntie Claire. Lalo mong pinapabagsak ang rating ng Pangulong Marcos dahil sa iyo. Kaya huwag kang aalis dyan sa iyong pwesto. Kailangan ka namin. Ito ang sabi niya. The President will not be bothered by the drop in ratings because what he did was the right decision, even if it may not be a popular decision, as many people and politicians will be affected. Batay sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong December 12 to 15, nakapagtala si Marcos ng 48% disapproval laban sa 34% approval. Mas mataas pa ito kumpara noong Setyembre. Sa usapin ng tiwala, 32% lamang ang nagtitiwala sa Pangulo, habang 47% ang hayagang walang tiwala. Pinakamalakas ang pagtutol kay Marcos sa Mindanao, 85% disapproval, sinundan ng Visayas, 62% disapproval, and Metro Manila, 53% ang disapproval. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na hindi ratings ang basihan ng Pangulo sa paggawa ng desisyon, kundi kung ano raw ang sa tingin niya ay tama, kahit magdulot pa ito ng pagbagsak ng kanyang popularidad. Ito, palusot lang nila ito. Parang baliwala, but in reality, aburido sila. Ang main focus ng palasyo is paano nila pataasin ang rating ng Pangulo. Ano ito kay Auntie Claire? Balat kayo. Parang okay lang, trabaho lang. But deep inside, what shall we do? Kaya nga, mismo na hindi naman manhid ang Pilipino. Si Senator Frank Drilon, sa isang panayam, sabi niya, all what the President wants is ratings. Gusto niyang patasin ang ratings niya, kaya kung ano-ano na lang ang mga ina-announce ng Pangulo, na pati calamity loan ng SSS, pati tungkol sa LTO, kung ano-ano na lang, salita lang siya ng salita para lang maipakita niya sa taong bayan na he's doing a great job, masipag na Pangulo. Yung rason ni Auntie Claire na kaya bumababa ang rating niya dahil pinaimbestigahan ng Pangulo ang korupsyon, kabaliktaran yun. Yung pag-imbestiga niya kasi, klarong-klaro na may pinagtatakpan. Yung kanyang ICI, selective ang kanilang kaya kahit na nga si Senator Lacson na kaalyado nila, nagdududa na nila.
babala niya sa Pangulo na huwag nang makialam sa investigasyon dahil perception ng taong bayan, nakikialam siya, may tinatabunan siya. O, tingnan nyo yung Cabral Files. Nagalit si Senator Lacson. Ulitin ko, number 1 supporter ng Pangulo si Senator Lacson. Nung sabihin ng palasyo na hearsay. Sabi niya, para kayong may pinagtatakpan pag sinabi niyong hearsay. Bakit hindi natin imbestigahan? So, according sa isang political analyst, si Dr. Rob Rances is BBM presidency is a failure and it is beyond recovery. Kasi, ang mga Class E, yung mga nasa laylayan, I think, 67% ang hindi nasisiyaan sa performance ng Pangulo among the Class E. Ganon din yung mga Gen Z. 9 out of 10 Gen Z respondents hindi na maligaya sa performance ng Pangulo. And then yung areas of governance, bagsak na bagsak siya. Yung fighting inflation, negative 55% ang kanyang rating. Fighting corruption, negative 51%. Ano pa? Fighting illegal drugs, ganon din. Negative 51%. And then fighting or reducing poverty, negative 39%. So, in all areas of governance na importante sa taong bayan, talagang bagsak na bagsak ang Pangulo. So, lang yan. Ulitin ko, kibit balikat lang kunoy, but in reality, talagang napakasakit ang ulo ng palasyo ngayon, ang Pangulo, lalo na sa PCO. Paano nila ngayon pataasin, i-regain ang trust ng taong bayan? Makakabangon pa ba? I don't know. Depende sa kanila. Yung ipakita nila yung totohanan na paglaban sa korupsyon. Baka pwede pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin natin ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. O muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Para nga kuan niptan ang kuan kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade 3. So insa dayto inyong panginabuhian? Kuan ra pa na. Contraction ra ang yang bana.
kuanayin magtrabaho na dayon sa panimalay ang iyang asawa. Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampakitug bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Among gihatag sa kalingiro. Salamat kaayo.